Panalangin pa sa espiritual na pagninilay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal at banal, sa katahimikan ng sandaling ito, lumalapit ako sa iyong presensya. Nang may bukas na puso at mapagpakumbabang diwa, inaanyayahan kita, Panginoon, na pumasok sa aking puso't isipan. Hipuin mo ako ng iyong banal na espiritu, upang sa aking pagninilay, ikaw lamang ang marinig at madama. Tulungan mo akong makita ang iyong kamay. Sa bawat kanasan ko, mabuti man o masakit, ipagkaloob mo sa akin ang liwanag, upang maunawaan ko ang mga aral na nais mong ituro sa akin ngayon. Kung ako man ay lumihis sa iyong landas, ibalik mo po ako ng may malasakit at tag-ibig. Kung ako'y napagod o nawalan ng pag-asa, ikaw nawa ang maging aking lakas at sandigan. Panginoon, linisin mo ang aking damdamin. Alisin ang inggit, galit, akot at tagdududa. Punuin mo ako ng kapayapaan at ng pagnanais na mas makilala ka pa. Habang ako'y nagmumuni-muni, naway maging malinaw ang iyong mga tugon at matutunan kong magtiwala sa iyong panahon at plano. Ang bawat tibok ng puso at hinga ko, naway maging papuri sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito ng katahimikan at pagkilala sa iyo. Ito po ang aking panalangin. Sa ngalan ni Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 10 bagay na nais ng Diyos na tandaan mo ngayon. 1. Ang Diyos ay laging lumalaban para sa iyo. 2. Tiyak na gagawa ng paraan ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagwawakas. 4. Na alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa atin, magtiwala sa Kanya. 5. Kahit sa panahon ng paghihintay, siya ay kumikilos. 6. Gagabayan ka ng Diyos patungo sa tamang mga tao. 7. Kung ano ang inalis ng Diyos, papalitan niya ng bago. 4. Unahin ng Diyos at ang lahat ng iba ay susunod sa ayos. 9. Maaring bigiin ka ng mga tao, ngunit hindi kailanman gagawin ng Diyos. 10. Magiging okay ka, paparating na ang mas magagandang araw. Ang Diyos ay gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay. Huwag sumuko. Kahit gaano pa kahirap ang mga bagay na yon, malalagpasan mo ito. Tandaan, ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena para sa iyong ikabubuti. Dinala ka Kanya hanggang dito, hindi para iwan ka. Maging handa, ang iyong ipinagdarasal ay malapit nang mangyari. Aalisin ng Diyos ang mga humahadlang sa iyong daan at magbubukas ng mga pintuan na hindi mo mabubuksan sa iyong sarili. Binabaligtad ang iyong sitwasyon. Kung inihikayat ka ng mensahe ngayon, ibahagi ito sa unang taong inilagay ng Diyos sa iyong puso. Kailangan mong bitawan ang 3 bagay na humahadlang sa iyong relasyon sa Diyos Isa. Una, pagtangging magsisi. Kapag may kasalanan tayo sa ating puso ngunit ayaw nating magsisi, ang katahimikang ito ay nagiging hadlang sa pagitan natin at ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Isaías 50:2. 2. Hindi pagpapatawad sa kapwa. Nais mong patawarin ka ng Diyos, ngunit hindi mo kayang patawarin ang mga nakasakit sa iyo. Ang pagtataglay ng hinanakit ay lalo lamang nagpapalayo ng iyong relasyon sa Diyos. Sinabi ni Jesus, datapuwat kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa mga langit. Marcos 11:26. 26. Pangatlo, pagkalito ng Espiritu. Kapag napupuno ng cellphone, libangan, at mga bagay na walang kabuluhan ng ating oras, at napapabayaan natin ang ating pagiging malapit sa Diyos, humihina ang ating espiritu, at hindi na natin naririnig ang Kanyang tinig. Sinabi ni Jesus, kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. Mga kapatid, ngayong araw, hinayaan ba natin ang mga bagay na ito na humadlang sa ating relasyon sa Diyos? Kung handa kang alisin ang mga balakid na ito at lumapit sa Diyos, isulat ang Amen sa mga komento.